Pinag-aaralan ng narcissistic partner mo ang kaya mong tiisin. Ibig sabihin, mula nung nag-date kayo hanggang ikinasal kayo, pinag-aralan ka na niya. So ano yung ginagawa niya dito? Inaaral niya yung mga kilos mo o galaw. Nakafocus ito doon sa tolerance. Ibig sabihin, yung kaya mong tiisin. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nung kayo ay mag-jowa pa lang, ang gagawin niya, makikipag-flirt siya sa mga katrabaho o mga kaklase. Titingnan niya yung reaction mo kung kaya mong tiisin yon. Ngayon, kapag natiis mo yon at ikaw ay na paikot niya, na gaslight ka niya, nakita niya na pumayag ka naman, nagsorry siya, pumayag ka naman. So pag natutunan niya na, aba, pumapayag siya na nakikipag-flirt ako. Ang gagawin niya ngayon, no, i-upgrade niya yon. Jojowain ngayon niya yung kanyang ka-work or kaklase. Ngayon, malalaman mo na meron siyang ibang babae o ibang lalaki. So, ang gagawin mo ngayon, magagalit ka. No? Iga-gaslight ka ngayon niya, imamanipulate ka ngayon niya, at titingnan niya kung mapapaikot ka pa niya. Ngayon, napaikot ka, humingi ng sorry sa'yo, napeke. No? Inaccept mo. Kasi mahal mo. Yun ang iyong pagkakaintindi. Ngayon, ang mangyayari dito, ilalagay niya yun sa isip niya, tatandaan niya yun na okay ah. So, tolerated niya. So, ibig sabihin, matindi ang tolerance niya sa cheating. So, ang gagawin niya, pag ikinasal na kayo, mangangabit ngayon siya. So, tetestingin niya kung tama yung kanyang analysis nung magjowa pa lang kayo. So, ang gagawin niya, no, magkakabit siya ng isa. Titingnan niya kung kakayanin pa niya na ikaw ay i-manipulate o bilugin ng ulo. Kung ano-anong sasabihin niya, halimbawa, ganito sasabihin niya, iintayin ko lamang na maka-move on siya kasi hindi ko mahiwalayan eh. Kasi ang sabi, magpapakamatay daw siya. Mahina pa siya eh. So ngayon, tatagal yung relationship nung kanyang kabit at saka siya, kakausapin ka uli. Titingnan kung matotolerate mo pa. Nabuntis ko eh. Hindi ko muna hihiwalayan kasi nabuntis ko, antayin ko munang umanak. Pagka nakapanganak, nahihiwalayan ko na. Okay, so ngayon, ang gagawin mo ngayon, sige, tinotolerate mo eh. So, ang gagawin ngayon niya, no, kapag nagdire-diretso itong ganitong klase ng relationship, no, dadagdagan niya to. No, dadagdagan niya. Ibabahay ngayon niya yung babae, sasabihin niya sa'yo, ibinahay ko eh para sa bata. Kasi may bata eh, may anak, may para sa mga bata, para sa bata, kukonsensyahin ka. Sabi, alam mo, walang kasalanan ang bata sa aming bawal na relasyon. Alam ko, ikaw, nanay ka rin, may anak tayo. So, inosente ang bata. So, kailangan kong mag-provide ng bahay. Ganyan, no? So, ang nangyari ngayon, na burnout ka na. Hinayaan mo na ngayon yung relationship nila. Ito malupit. Nabalitaan mo na may ikalawang kabit. Pinabayaan niya yung kabit niya, iniwan din niya yung kabit niya na yon, tapos nakahanap ng mas bata at mas sexy, mas maganda, kinabit uli niya. Ngayon, eto ka na naman, no? Tinanggap mo na naman, naanakan uli. So, anong nangyari, bumalik uli sa'yo, iniwanan uli yung kabit na yon, yung ikalawang kabit iniwanan, nagtuloy-tuloy na ang iyong suffering sa buhay. Bumalik-balik ang asawa mo hanggang nasira ang mental health mo. Kaya may mga nagpapakamatay. Bakit? Kasi sa nangyaring yun, because of narcissistic abuse, na-depress, nagkameron ng major depressive disorder o nagkameron ng anxiety disorder ang isang babae. Bakit? Dahil pinag-aralan ng narcissist yung kaya mong tiisin. So, ano ang gusto kong iparating sa inyo? Ang gusto kong iparating sa inyo ay gusto kong malaman ninyo na pinag-aaralan kayo ng narcissist at yung tolerance na inyong ina-accept or inyong ipinakikita sa kanya, yung pagtitiis ninyo ay ginagamit niya para ito ay
dagdagan ng dagdagan ng dagdagan. Kasi pumapayag kayo eh. So, isa lang ang ibig sabihin nito. Kapag pumayag ka, aabusuhin ka. Parami ng parami ang gagawin niya na, na na mga kung ano-anong problema sa iyo. Gagamitin niya yung iyong pagiging mabait. Yung empathy mo, gagamitin niya sa iyo. Dahil ikaw ay pumapayag. Kaya alam nyo, ang best way dito, boundary. Kailangan nagseset kayo ng boundary. Ngayon, kung hindi niya sinusunod ang boundary at kayo inaabuso ng inaabuso, it's time for you to walk away. Kailangan ay makipaghiwalay na kayo sa ganitong klase na situation. Bakit kayo mag-i-stay kung ganito ang mangyayari sa buhay ninyo? Eh di para kayo ritong patay na buhay. Ang ibig sabihin, buhay kayo pero patay na kayo. Dahil kayo ay namumuhay sa sakripisyo, sa sufferings, tagapag-alaga ng bata, tagapagsustento, tagapagtiis. So nasaan ang self-care dito? Wala na. Kaya yung mga nasa ganitong klase na relationship, lost yan. Mga lalaki, mukhang tangahin. Nakita ko may mga similarities eh. Mukha silang tangahin eh. Alam niyo yung tangahin ng itsura? No? Yung parang wala sa sarili, oo ng oo, no? Tapos wala nang sariling desisyon sa buhay, go with the flow na lang. It's not because they are weak. It's not because they are stupid. It's because naabuso sila. Naapektuhan ang mental health nila. Yung self-esteem nila bumagsak. Yung self-confidence nila bumagsak. It's because nag-ugat ito dito na napag-aralan ng narcissist kung gaano kalupit yung kaya mong tiisin. Sige, magtiis ka na magtiis dito. Marami dito mga nagkukwento sa akin at ang kinukwento nila ay tungkol sa pagtitiis. Sabi ko sa kanila, kung kayo ay pumalag o kayo ay gumawa ng paraan nung unang panahon, hindi tayo dadating dito. Kasi anong nangyari, isa lang ang anak nila, 3 ang hindi kanya. Sabi nung lalaki, yung nakausap ko na follower, 3 daw ay hindi kanya, umami naman yung asawa niya, yung wife niya, isa lang yung kanya. Tinanggap niya. Sabi ko, bakit nakarating sa 3? Nakarating sa 3 kasi tinolerate niya yung pangalawang anak. Pangatlo, tinolerate niya. And then yung pang-apat, tinolerate niya. Tolerance ang pinag-uusapan dito. See you in my next content. Bye for now.